Pasintabi po, sensitibo ang susunod na balita. Patay ang isang ginang sa Minneapolis sa Amerika matapos barilin ng isang opisyal ng US Immigration and Customs Enforcement o ICE. Habang binatikos naman ni US President o si US President Donald Trump matapos ang mga naging pasaring nito laban sa mga transgender women athlete sa isang talumpati. Ang mga balita mula sa Amerika, tinutukan sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa Amerika. Patay ang isang ginang sa Minneapolis matapos barilin ng isa sa mga tauhan ng US Immigration and Customs Enforcement o ICE, kung saan depensa ng US Department of Homeland Security o DHS naganap ang insidente ng umano'y subukan tumakas ng biktima mula sa isang immigration officer. Dagdag pa ni DHS Secretary Kristi Noem, isang defensive shooting lamang ang ginawa ng opisyal upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Isang pahayag na hindi sinang-ayunan ni Minneapolis Mayor Jacob Frey na nanawagan sa mga ICE agent na lisanin ang lungsod. To ICE, get the out of Minneapolis. We do not want you here. Your stated reason for being in this city is to create some kind of safety, and you are doing exactly the opposite. Matatandang idineploy ang mahigit 2,000 ICE agents sa Minneapolis dahil sa mga napaulat na bilang ng mga imigranteng naninirahan sa nasabing lugar. Sa iba pang balita, umani naman ng batiko si US President Donald Trump matapos umano'y mangutya sa mga transgender athlete sa isang talumpati kasama ang mga kapartidong Republican noong Martes. Dito ay kinukwento at tila ginagaya pa ni Trump ang isang transgender athlete na sumali at nahihirapan sa sinalihang female weightlifting competition na pabirong hirit pa ng Pangulo ay nagagalit umano ang kanyang asawa kapag ginagawa niya ito. But the weightlifting, but no, the girl gets up. And you see, I want to be more, but I have somebody watching. I want to be more effusive. I want to really, yeah. But she gets it, and Nagpahayag naman ng pagkondin ng iba't ibang human rights advocates at LGBTQIA+ communities na analay demeaning at nakakasakit umano para sa grupo ng mga taong kabilang sa nasabing spectrum. Matatandang isa sa mga naging utos ng Pangulo nang maupo ito sa pwesto ay ang pagbabawal sa pagsali ng mga trans women sa mga women's sports. Habang nitong Disyembre naman ay sinusulong ni Trump ang pagbabawal para sa mga 18 years old pababa ang pagsasailalim sa gender-affirming care katulad ng pagpaparitoke at iba pa kung walang legal consent mula sa kanilang mga magulang. At yan naman nakakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galangi ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.